Yes. Yes. Ako naman magtatanong ng mga very, very light question. Alam niyo po, itong si Tom, actually, ipinanganak siya sa Olongapo City. Kailan ko lang nalaman yan. Pagkatapos nun, saan ka napunta? After nung pinatubo, nag-migrate kami sa hometown ng nanay ko, sa Samar. Sa Samar. Nung pumutok yung pinatubo, taga saan ba kayo eksakto? Sa, alam ko, ano kami, within Olongapo mismo. Kasi yung mga sisters ko sa East Tapinak sila nag-element. Kasi I can remember my cousins na nagsushovel sila. Yung lahar mismo. Oo, yung inaano lahar, nila sa bubong kasi baka raw Lumubog. Bumagsak yung bubong. Tapos, after nun, nag-migrate ka ng States. Ang hirap nun kasi, parang syempre, iba rin. culture change. Culture change. Katulad nung pagbalik ko dito, parang ganun din. Pagpunta ko doon, medyo di ako marunong mag-English. Parang ang hirap. Nahirapan ka. Hindi, Tom, balita ko, syempre nung nagpunta ka na ng States, doon ka na nag-high school, and of course, doon ka na nag-college. So, nung nagpunta ka doon, ano yung naisipan mong kunin mo sa college? Well, ever since bata pa ako, naalala ko, mahiling na talaga ako mag-drawing. Nakuha ko yung sa ate ko kasi siya talaga yung artist ng family. So, ako rin, nakailigan ko yung mga cartoons dito, drawing ko, gano'n, yung mga Dragon Ball Z dati, pinapalabas sa GMA. Yes. Drawing ko yung lahat. Kaya nung college, naisipan ko, sabi ko, siguro buong buhay ko ito na gusto kong gawin. Magdo-drawing na lang ako. Ito so, naisipan ko, digital animation. Kasi wala silang course na concept art sa college na pinuntahan ko. Kaya, I had to opt out for digital animation. Yung mga 3D. Yes. Pero, unfortunately, hindi mo nagamit. Hindi mo nagamit dahil soon after that, bumalik ka na ng Philippines. Nakwento mo na to kasi, di ba, nag-guest na po natin noon si Tom at din-drawing mo pa ako. After that, syempre bumalik ka na dito. Culture change na naman, culture shock na naman. Reverse culture shock naman yung nangyari. Parang maninibago ka uli. Pero yung masarap nun yung pagdating ko pa lang dito, I knew I was home when I saw yung Askal talaga. May Askal na dumaan. Tapos, kasi iba na makakita mo yung mga sasakyan, pumapara sila, hinihintay talaga. Yung mga Askal parang sila yung may-ari ng daan. Parang pedestrian lang din talaga. Yes, oo. So, ako naman nibago ako kasi siyempre sa States, wala kang makikita. Wala ka na makikitang gano'n. Ito makikita mo talaga, parang mga tao din yung mga ginagalang din Kasi imbis na businahan nila o sagasaan, hinihintay umalis. Mabalik naman tayo. Bakit naging ito ang favorite dish mo? At medyo kakaiba dahil nga merong luncheon meat. Talagang yun nga, pag kinukwento ko sa mga tao, nawiwirdoon sila. Pero para sa akin, napaka-normal niya kasi yan yung niluluto ng nanay ko lagi. Oo, ni mami mo. Tinakatawa doon kasi di ba 6 kayo magkakapatid. Yung mga babae sa amin, hindi malalakas kumain. Pero kami mga Siyempre, lalaki, mga boys. 3 kami. Oo. Lalo na kasama tatay ko, 4 kami. Lakas namin kumain. Tsaka yung luncheon meat talaga yung pinag-aagawan. Pinag-aagawan. Diba may ibang flavor siya. May ibang flavor siya, in fairness. Medyo malambot na po yung ating potato. So, pwede na po nating ilagay yung luncheon meat. Uy! Sarap. Sarap. Alam mo, kukunin niya yung flavor ng broth. Kasi sisip-sipin niya yan kaya pala. Yes. Tapos, at the same time, yung flavor niya mapupunta din dun sa broth. Kaya, na-imagine ko na yung taste. So, sana naamoy nila lahat sa mga bahay na inaamoy ko dito ngayon. Oo nga Uy! Ayan. Kahit ba sa States, niluluto yan ng nanay mo? Yan at yan pa rin. Siyempre, yan at yan pa rin. Kung may mga niluluto mga Filipino dishes yung nanay ko, minsan yung mga ingredients natin dito, wala doon. Kaya nagsasubstitute na lang siya. Anong pinaka-favorite mong Pinoy dish? Sinigang. Sinigang. Masabaw. Sabaw talaga. Kasi Actually, inaano ko talaga sa kanin. Ako rin. Mahilig ako talaga. Parang lulunurin mo talaga yung kanin sa sabaw.